Magandang araw, IPsians. Kami ang IPC News Reporters na maghahatid sa inyo ng bagong-bagong balita. Ako si Jasper Ramos. At ako naman si Quincy Pingol. Ako si Rica Baroga. At ako naman po si Wilson Chin. At ito ang IPC News. Ang Emmanuel Presbyterian Church sa Pilipinas ay isa sa mga simbahan na sumusunod sa tradisyon ni Jesus na manalangin bago sumikat ang araw. Ayon sa Marcos chapter 1 verse 35, si Jesus ay umaalis tuwing umaga upang manalangin ng nag-iisa. Ang dawn prayer sa IPC ay ginaganap mula Martes hanggang Sabado tuwing 5:30 ng umaga sa second floor. Ang kaganapang ito ay mahalaga upang maramdaman ang presensya ng Diyos at maghanda sa mga hamon ng araw. Ang mga kalahok ay humihingi ng kapayapaan, lakas at proteksyon habang pinapalalim ang kanilang relasyon sa Diyos. Hindi lamang ito simpleng pananalangin, ito rin ay pagkakataon para humingi ng kapatawaran at magpatibay ng pananampalataya. Noong October 9, 2024, nagsimula ang midweek service sa Emmanuel Presbyterian Church na ginaganap tuwing Miyerkules ng 6:30 ng gabi. Ang serbisyong ito ay nakaugat sa tradisyon ng mga unang Kristiyano na nagtipon-tipon para sa pagtuturo, pakikisalamuha at pananalangin ayon sa Gawa chapter 2, verse 42 to 47. Pinangunahan nito ni Pastor Junyong Park na ibinahagi ang kauna-unahang kwento na pinamagatang "Ayusin mo ang altar na matagal nang gumuho." Sa ikalawang Miyerkules, isang espesyal na bisita ang dumating, si Pastor Nam Il-chul mula sa Gumi, Korea, kasama ang kanyang anak na si Junyap. Maraming tao ang dumalo sa serbisyong ito na nagbigay ng inspirasyon at lakas sa mga kalahok. Naghandog din si Pastor Nam ng maliit na regalo para sa mga dumalo na nagpatibay sa kanilang pananampalataya at pagkakaisa sa Diyos. Noong October 6, 2024, si Pastor Jungyong Park ay nagbigay ng Cutie Book o Quiet Time Books at nagturo sa mga junior high students o tinatawag na chosen believers kung paano mag-meditate ng salita ng Diyos gamit ang Cutie Book. Ang nilalaman ng Cutie Book ay ang aklat ng mga gawa. Ito ay ang pang-araw-araw na pag-meditate sa salita ng Diyos na pwedeng makapagpalago sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sa sumunod na araw, araw ng Lunes, October 7, 2024, nag-umpisa ang pang-araw-araw na meditation ng mga chosen believers sa kung saan bawat araw ay may Bible chapter na kailangang basahin at sagutan. Sa pamamagitan nito, ang chosen believers ay may nalalaman at nakukuhang aral galing sa binasang Bible chapter araw-araw. Ang QT ay nakabubuti sa mga kabataan dahil dito sila ay naglalaan ng oras para mas lumalim ang koneksyon nila sa Panginoon. At sa araw naman ng linggo, katapos ng lunch fellowship ay ang araw ng pagbabahagi sa mga na-meditate ng chosen believers sa araw-araw. Inilunsad ng Emmanuel Presbyterian Church ang isang scholarship program para sa mga high school at college students. Sa Emmanuel Presbyterian Church, Tarlac City, na naglalayong magbigay ng pinansyal na suporta sa mga estudyanteng may kakayahang pinansyal. Ang programang ito ay tutulong sa mga piling estudyante para sa kanilang matrikula, aklat at iba pang gastusin sa eskwela. Ang mga scholarship na ito ay natanggap mula sa Selom Hair Salon at isa sa member ng Song Tanjungong Church. Ayon kay Pastor Junyong Park at Pastora Zion, layunin ng simbahan na makatulong sa edukasyon ng kabataan upang makamit ang mas magandang kinabukasan. Bukod sa pinansyal na tulong, ang mga scholars ay magkakaroon ng mentorship mula sa mga miyembro ng simbahan at profesional sa komunidad. Layunin ng mentorship na magbigay ng gabay at inspirasyon sa mga kabataan. Ipinagdiwang ang Pastors Appreciation Month noong ika-27 ng Oktubre sa IPC. Bilang pasasalamat sa mga pastor at iba pang relihiyosong leader tulad nila Pastor Park, Pastor Kim at Pastor Bon para sa kanilang sakripisyo, dedikasyon at pagsisilbi sa kanilang komunidad o simbahan. Sa buwang ito, binigyang pansin ang kanilang mahalagang papel sa pangangaral, paggabay espiritual at pagbibigay ng suporta sa kanilang mga miyembro.
Maraming mga simbahan ang nagpapahayag ng pasasalamat sa kanilang pastor sa pamamagitan ng espesyal na aktibidad. Mensahe ng pasasalamat, mga regalo, o simpleng pag-alala sa kanilang mga kontribusyon. Samantala, noong ika-20 ng Oktubre 2024 na taon, pinangunahan ni Pastora Aida ang gospel sharing para sa mga bagong miyembro ng simbahan. Ito ay nakatutok sa 4 spiritual laws. Layunin ng pagtuturo na ito na ipaalam sa mga bagong mananampalataya kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan. Dito ay pinapaliwanag ang bawat prinsipyo ng 4 spiritual laws. Una, ang lahat ng tao ay makasalanan at nalalayo sa Diyos. Ikalawa, ang pagmamahal ng Diyos at ang pagkakaloob ng kanyang anak na si Jesucristo ay para sa kaligtasan ng tao. Ikatlo, ang pagtanggap kay Kristo ay susi upang magkaroon ng bagong buhay. At ikaapat, hinihikayat ang mga makikinig na tumanggap at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang kaganapang ito ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, kundi nagpapatibay rin ng pananampalataya ng mga bagong miyembro na naglalayong lumago sa kanilang espiritual na buhay. Sa pamamagitan ng gospel sharing, hinihikayat ang lahat na yakapin ang buhay na walang hanggan na inaalok ng Diyos. Muli, Ito ang IPC News.